Naisip mo na bang kilatisin ng mundo bilang isa sa pinakakaakit-akit na mga monarko sa planeta? Ikaw ay malapit ng malaman. Binabaliksa ng Sultang Oman ang luho sa paglalakbay gamit ang napakagandang flota mula sa mga marangyang pribadong jets ng Boeing at ang marangyang Airbus A320 ng Royal Flight ng Oman hanggang sa marilag na Al Sayed, isa sa pinakamahal na mga yate sa mundo. Walang hanggang kaluguran ang kanyang pagbibigay satisfy. Bukod dito, mayroong kamanghamanghang koleksyon ng mga sasakyan, kabilang ang mga ginto tulad ng Bugatti Chiron at Mercedes Maybach. Malinaw na hindi lamang naglalakbay ang sultan, kundi ginagawa ito sa paraang may kakaibang estilo at kasanayan. Magbukas ang inyong sinturon sapagkat ngayon ay ibubunyag natin ang mga marangyang pakikipagsapalaran ng Sultan ng Oman sa buong mundo. Ang kanyang kahangahangang paglalakbay patungo sa kapangyarihan at ang kamanghamanghang kayamanang nagpapagawa ng lahat ng ito. Maghanda upang magulat sa isang mundo kung saan ang kalangitan ay pribado, ang mga karagatan ay espesyal at walang detalyeng labis ang pagiging labis. Sultan ng Oman, isang luho na paglalakbay. Sa likod ng mga mararangyang bundok at sa mga ginintuang disyerto ng Oman, mayroong isang kaharian ng kagandahan at kadakilaan na walang kapantay. Nasa harap mo ang Sultan Haitham bin Tariq, isang icon ng pamumuno, pamana at luho. Ang nagtutok sa kanya sa pandaigdigang entablado ay hindi lamang ang kanyang karunungan, kundi pati ang kanyang marangyang estilo sa paglalakbay. Mula sa mga taas hanggang sa karagatan, ang mga paglalakbay ni Sultan Haitham ay isang palabas ng kasindak-sindakan. Kapag nagmula sa paglalakbay, hindi nagtipid si Sultan Haitham bin Tariq mula sa mga desenyas na pribadong jets hanggang sa maalamang mga yate na naglalayag sa Arabian Sea. Ang kanyang mga paglalakbay ay bumabaliksa sa konsepto ng luho. Simulan natin sa langit, kung saan pinamamahalaan ng sultan ang kanyang kahariang may pinagpapalang pangitain. Ang pangunahing auriga ng sultanato ni Haitham ay hindi isang pangkaraniwang eroplano. Ang RFO, na kilala rin bilang Royal Flight ng Oman, ay mayroong kinagigiliwang Royal Fleet of Jets, isa sa mga pangunahing airline sa mundo, kabilang ang isang Boeing 747 na nagkakahalaga ng 100 milyon at isang Boeing 747 SB-37 na nagkakahalaga ng 418.4 milyon. Bukod dito, ang Sultan ng Oman ay mayroon ding mga Airbus A320, Airbus A3119 and Gulfstream 550S. Kung kinakailangan niyang maglakbay o kung kailangan ng kanyang security team ng isang sasakyan upang bantayan ang sitwasyon sa himpapawid sa mga kaso ng emergency, pinipili ng Sultan ang helicopter na Super Puma. Gayunpaman, ang highlight ng fleet sa himpapawid ng Sultan Haitham ay ang Boeing 747, isang tunay na lumilipad na palasyo. Ang eroplanong ito na isinasagawa para sa sultan ay isang kahangahangang gawaing pang-teknolohiya. Isipin ang pagpasok sa isang jet kung saan ang mga detalye ng ginto ay kumikislap sa ilalim ng personalisadong ilaw, mga upuan ng malambot na balat na inihahambing sa kaginhawan ng mga royal throne, at mga pader na balutan ng seda na sumasalaysay ng mga kwento ng kasaganahan. Hindi bababa sa isang pagpapatibay ng kapangyarihan, hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ang jet ay may iba't ibang mga kwarto, isang conference room na may mga advanced communication systems, at maging isang pribadong dining area upang maglingkod sa gourmet na pagkain habang nasa himpapawid. Hindi nag-iisa ang sultan sa paglalakbay. Ang kanyang mga companions, binubuo ng mga high-ranking official at staff, ay nag-e-enjoy ng mga luho at epektibong mga upuan na idinisenyo para sa kaginhawan at kaayusan. Lumalampas ang karangalang itong eroplano sa personal na paggamit na naglalaro ng isang mahalagang papel sa diplomasya sa pagtransporta sa sultan sa mga state visit, kung saan ang bawat pagtanggap
ay isang palabas ng kadakilaan. Dala ang kanyang Gulfstream 550S. Si Sultan Haitham ay nasisiyahan sa kahusayan ng modernong aviation, mula sa napakamodernong cockpit hanggang sa marangyang mga interior na kumakatawan sa kahusayan ng aviation. Ang cabin ng Gulfstream 550S ay mayroong premium na upholstery ng leather, handmade na mga wood finishing, at isang state-of-the-art entertainment system, nagbibigay ng maginhawang at marangyang flight experience. Mayroon itong range na higit sa 7,000 milya, nagbibigay ng kalayaan kay Sultan Haitham na maglakbay sa pagitan ng mga kontinente ng may kaligtasan at superior na estilo, maging para sa business meetings sa Europa o pumapasyal sa mga beaches ng Seychelles. Sa loob, isipin ang mga malambot na leather seats na maaaring maging beds, mga fine silk upholstery at kahit na isang private suite na may king-size bed. Ang culinary experience ay maingat na inihahanda ng mga kilalang chefs. Mayroong mga pagkaing pinaghalo-halong parte ng mundo. At para sa mga meetings sa flight, mayroon itong conference room na may satellite connectivity upang panatilihin sa kontrol ang mga bagay sa Oman. Kapag narating na ang destinasyon, pinanatili ni Sultan Haitham ang luho sa kanyang mga sasakyan sa lupa. Ang kanyang Royal Convoy ay isang spectacle ng automotive elegance na nagre-reflect ng kanyang pagpapahalaga sa precision engineering. Upang siguruhing ligtas ang kanyang biyahe, siya ay sumasakay sa isang bulletproof vehicle na may kanyang team ng bodyguards. Ang royal family ng Sultanate ng Oman ay tagahanga ng Mercedes brand, kung saan si Sultan ay may Mercedes Maybach S600 at isang Mercedes E-Classic limousine kasama ng Range Rover Classic at Rolls-Royce Silver Shadow para sa espesyal na okasyon. Dahil mapanganib para sa isang sultan ang maglakbay mag-isa, karaniwan niyang kasama ang isang driver at maraming bodyguards. Ang travel style ng sultan ay tinatamasa ng kanyang royal caravan na binubuo ng iba't ibang luxury cars at motorcycles. Sa mga crown jewels niya, itinatangi ang Rolls-Royce bilang tunay na simbolo ng aristokrasya. Sa isang personalisadong interior na naaayon sa iyong mga kagustuhan, ito'y pinagsasama ang tradisyonal na kasanayan at makabagong teknolohiya. Ang sasakyan ay hindi lamang isang kotse, kundi isang naglalakihang mobile palace sa apat na mga gulong na naglalabas ng kapangyarihan at di mapang-abalahing elegansya. Naangkop sa pangangailangan ng sultan, ang mga sasakyang ito ay may mga balistikong armadura, mga interior na gawa sa kamay at isang sistema ng suspension na napakalambot na wari lumulutang. Isa pang paborito ay ang Mercedes Maybach S-Class na nagbubuklod ng world-class engineering at eksklusibong kaharangan. Bukod sa pagbibigay ng kaginhawaan, ito'y nagbibigay ng ganap na kapanatagan. Maging para sa mga appointment o upang tamasahin ang tanawin ng Oman, ang Maybach ay ang perpektong kasama para sa isang sultan na nagpapahalaga sa kapangyarihan at kapayapaan. Alam din ni Sultan Haitham kung paano mangakit ng atensyon. Ang Bugatti Chiron, isang halimaw ng sasakyan, ay pag-aari ng royal family ng Oman at madaling makikita sa mga kalsada. Sa halos 3 milyon na halaga, ang sasakyang ito ay isang pahayag ng napakahusay na performance. Para sa mas mahirap na mga teritoryo, pinipili ng sultan ang Bentley Bentayga, isang SUV na nagpapagsama ng kapangyarihan at kaharangan. Simbolo ito ng kahusayan na angkop para sa mga lungsod pati na rin sa malawak na mga disyerto sa Oman. At hindi rin natin dapat kalimutan ang personal na yacht ng sultan, isang palasyong lumulutang na sumasalamin sa kanyang pagmamahal sa dagat. Sa paglalayag sa paligid ng baybayin ng Oman o pagbababa sa mga pribadong marina, ang yacht ng sultan ay isang patutuo ng yaman at pamana ng bansa sa karagatan. Si Sultan Haitham hindi lamang namamahala sa lupa at hangin, kundi rin siyang pinakamataas sa karagatan, lumilisan kasakay ng isa sa pinakamakahulugang yacht sa mundo,
Ang iyong pangunahing yate, ang Al Sayed, ay isang likas na obra maestra na may higit sa 150 metro ang haba at isa sa pinakamalalaking at pinakamapaganda mga pribadong yate sa planeta. Hindi ito lamang isang yate, kundi isang tunay na palasyong lumulutang na nilagyan ng lahat ng imahinabling kasaganaan. Dahil sa maraming mga pool at mga spa ng pinakabagong teknolohiya, ang Al Sayed ay nagbibigay ng perpektong paraan para sa Sultan Haitham na magpahinga habang sinusuri ang mga kahanga-hangang linya ng baybayin ng Gulpo ng Arabia. Pinagawa ng Sultan Qaboos bin Said ang megayate na ito na nagkakahalaga ng $600 million ay ang ikapitong pinakamalaki sa mundo na may isang maluwang na 538 pi kuwadrado na suite ng may-ari at isang hiwalay na 431 pi kuwadrado na pang-ayos. Isang tunay na leksyon ng kasalukuyang pag-uugali. Ang suite ay may hot tub at bar, pati na isang opisina. Sa 6 na napakalalaking decks, ang Al Sayed ay maaaring mag-accommodate ng komportable na 26 cabins at 70 mga bisita. Itinayo ng kilalang Lursen, ang yate na ito ay isang kagilagilalas na gawa ng inhinyeriya at disenyo. Ang mga labas ng yate ay naglalabas ng elegansya, ngunit ang mga loob ang tunay na nakaka-impress. Ang pribadong kwarto ng sultang ito ay karapat-dapat sa isang hari na may mga intricate na kahoy, mga tapete na gawa sa kamay at mga panoramikong tanawin ng karagatan. Mayroon ding isang silid ng konsyerto na kayang tumanggap ng isang orkestra na may impumefento miyembro na angkop para sa mga pribadong palabas sa karagatan. Mayroon ding helipad para sa mga VIP na bisita, isang sinehan at isang spa na nag-aalok ng pinakamahusay na mga tratamento. Ang barko ay may iba't ibang mga silid ng pulong, isang pribadong sinehan, ganap na kagamitang medikal at isang lugar para sa pangangalaga ng ngipin. Ang mga loob ay dekorado ng mga kamanghamanghang palamuti ng mga Omanis. Marami sa mga ito ay ginawa ng mga artesano ng Oman. Isipin ang isang barko na may maraming decks, helipads at kahit isang silid konsyerto sa loob na maaaring magtaglay ng isang buong orkestra. Ang yacht ng sultan ay gumagampan rin bilang isang pribadong kanlungan, pati na rin bilang isang mobile na lugar ng diplomatikong mapakita ang pagmamalasakit ng mga taga-Oman sa pinakamahusay na paraan. At saka ay naroon ang kamanghamanghang yacht na kilala bilang Fulk al-Salama. Ang Fulk al-Salama, isinalin bilang Navio da Paz, ay higit pa sa isang simpleng yacht. Ito ay isang palasyong lumulutang, isang barko na naglalaman ng marangyang pamumuhay ng isa sa pinakatanyag na mga hari ng gitnang silangan. Na may kahangahangang haba na 164 metro, kinikilala ng Fulk al-Salama ang titulo bilang isa sa pinakamalalaki at pinakamahusay na mga yacht sa buong mundo. Ngunit hindi lamang ang laki ang nagtatakda sa barkong ito. Ito ang pagsasama ng tradisyonal na disenyo ng Oman kasama ang kasalukuyang kasosyo, isang pagpapakita ng panunungkulan at mana ng Sultan Haitham. Ang tagagawa ng yacht ay ang Mariotti Yachts ng Italia na inilunsad ang Fulk al-Salama noong 2016. May kahangahangang habang 522 paa, itong magarbong barkong Mariotti ay mas mahaba kaysa sa Al Sayed at sa pamosong yacht na Dilbar na may habang 512 paa ng negosyanteng Ruso na si Alisher Usmanov. Tinawag bilang Navio de Apoyo Real, ang barkong ito na nagkakahalaga ng 500 milyon ay isang mahusay na super yacht sa kanyang sarili na may kasama itong beach club, salon ng kagandahan, helipad at mga pasilidad para sa komperensya. Sinimulan ang konstruksyon ng kagilagilalas na itong kinakalwangang barya noong 2008 at natapos ito noong 2016. Ang inaabot na halaga ng Fulk al-Salama
ay mga $300 million, ngunit ang ingat sa mga detalye at ang kakayahan ng pagsasamang talento ang nagpapahusay sa ito bilang isang kahangahangang sining. Ang kasaganaan ay umabot sa ilalim ng mga sasakyan, tinaas ang antas ng mga protokol na nagtutiyak ng maginhawang at makahariang paglalakbay. Bawat royal tour ay maingat na naayos na may parehong pangyayari sa kaligtasan kung ihahambing sa mga malalakas na kapangyarihang global. Isang abansadong koponan ang nagtutukoy ng bawat lokasyon ilang linggo bago ang pagdating ng sultan. Ang pagsasama-sama ng royal entourage ay binubuo ng isang flota ng mga armored SUV, mga motorsiklo, mga medical emergency vehicle at kung minsan ay pati mga kabayo na nag-aarmas na lahat ng mga posibilidad ay nasasaklaw. Gayunpaman, ang luho ng paglalakbay ng sultang ito ay lumalampas sa personal na pampalipas oras. Bilang isang mahalagang personalidad sa diplomasya ng gitnang silangan, si Sultan Haitham ay madalas na nagsasagawa ng mga state visit upang magpatibay ng mga alyansa, talakayin ng mga pangangalakal at itaguyod ang interes ng Oman sa pandaigdigang larangan. Sa kabila ng kasaganaan ng kanyang estilo sa paglalakbay, ito lamang ay isang pasilip sa mundo ng luho at kahindiang walang kapantay ng sultang ito. Nagsasalaysay ang kanyang mararangyang pamamaraan sa paglalakbay ng marami tungkol sa kanyang pagpapahalaga sa mga pinakamalusog na bagay sa buhay. Gayunpaman, hindi lamang ito nagtatapos sa opulenteng pamumuhay ng sultang ng Oman. Sa likod ng mga kurtina, ang buong kanyang buhay, mula sa kanyang malalawak na ari-arian hanggang sa kanyang mga pribadong koleksyon, ay nagpapahayag ng isang buhay na itinutuon sa paghahanap ng luho at kapangyarihan na kaakibat ng trono. Ang mga sasantosohang palasyo na bumubuo sa tirahan ni Sultan Haitham ay maingat na ibinuo upang maipakita ang kanyang pananaw at ang pamana ng Oman. Bawat isa sa mga palasyo ni Sultan Haitham ay isang luho na nagtatambal ng tradisyonal na disenyo ng Oman sa pinakamahuhusay na mga kagamitan ng moderno. Mula sa mataas na mga bubungan na may kakaibang mga palamuti hanggang sa maestrosong mga kandilang de kristal at nakamamanghang tanawin ng dagat at bundok, bawat silid sa mga palasyong ito ay naglalabas ng kadakilaan. Ang pribadong tirahan ng sultan ay nag-aalok ng kagalakan at espasyo para sa pagmumuni-muni, pati na rin ay isang pampublikong lugar upang tanggapin ang mahahalagang panauhin at magdaraos ng mga matataas na pampamahalaang kaganapan. Ang mga pribadong tirahan ng sultan ay katulad ng sagrado. Ang Palasyo Al-Alam sa Mascate, ang kabisera ng Oman, ay isang biswal na obra maestra. Isang sagisag ng mayamang kasaysayan ng sultanato at ng kanilang malakas na kinabukasan, itinatampok ang Al-Alam bilang isang tanglaw ng makalikasang pamana ng Oman. Ang Al-Alam Palace mismo, na may kanyang kinangkining asul at gilded facade, ay isang himala sa arkitektura na pag-uukulan ng mga luntiang hardin, mga espeho ng tubig at mga kahindik-hindik na tanawin ng punong bundok ng Oman. Ang Al-Alam Palace, na kilala rin bilang Flag Palace, ay isa sa 6 na tirahan ng sultan. Bagaman mas simple kaysa sa ibang mga royal residence, ang asul at gintong panlabas ng kastilyo ay nagpapahayag ng kulturang kapansin-pansin. Ibinangon bilang isang royal residence noong 1972, ang Flag Palace ay isang maputlang makapal na istruktura na may mga makinang na marmol. Sa loob ng mga royal grounds, mayroong isang villa para sa mga bisita na may jacuzzi, pool at maayos na inyungang hardin. Nagtatanggol sa buong palasyo ang mga fort ng Mirani at Jalali na itinayo ng mga Kastila noong ika-16 siglo. Unang nakatanggap ng mga pinuno katulad ng Queen ng England, King Charles at Duchess ng Cornwall at Queen ng Netherlands ang palasyo. Gayunpaman, hindi lang Al-Alam ang tawag na tahanan ng Sultan Haitham. Mayroon ng sultan ng malawak na hanay ng mga ari-arian at palasyo sa Oman.
Bawat isa sa kanila ay disenyo ng magkakaiba para magsilbing simbolo ng royal authority ng bansa at bilang isang lugar ng pahinga. Malayo sa urbanong tanawin ng Muscat, matatagpuan ang Alhosn Palace sa Salala na nag-aalok ng isang tahimik na tahanan na may kanyang mga banayad na bundok, mabangong puno ng olibanum at kasaganaan ng kalikasan na nagbibigay ng isang mapayapang santuwaryo para sa sultan at kanyang mga bisita. Dito pinaghalo ang kasalukuyang kasaganaan sa kalikasan sa pamamagitan ng malapad na mga hardin at mga pribadong villa, sumasalamin sa pangako ng sultan na pangalagaan ang kultura ng Oman habang tinatanggap ang luho ng makabagong buhay. Mahigit sa 9 na ari-arian sa London at sa timog ng England na tinatayang nagkakahalaga ng kabuuang 100 milyon ay pagmamay-ari ng internasyonal na elite ng Oman. Ang Hazelor House, isang 14-ektaryang ari-arian sa Staffordshire, ay isang halimbawa ng kasaganahan na ito. Ang isang fireplace mula noong 1785 ay itinatampok sa pangunahing kwarto at sa lugar ng pagkain, isang fireplacing gawa sa Colombian marble. Sa isang bahay na may 7 kwarto at sahig na gawa sa Derbyshire slates. Noong 1980, na-acquire ang Wanham Manor na may halagang $35 million na may mga bakuran ng mga usa at isang 800 metro na lawa kasama ang iba pang mga kagilagilalas na mga tampok. Ang wardrobe ng sultan ay isang kahangahangang halimbawa ng tradisyon na pinaghalong kasama ang kasalukuyan. Si Haytham bin Tariq, kilala sa kanyang dangal at regal na presensiya, ay nagsusuot ng may elegansya na kumakatawan sa mausisang pagsasama ng kanilang mana at kasalukuyang estilo sa Oman. Ang kanyang pananamit araw-araw madalas ay kasama ang disdasya o tradisyonal na kandura, isang mahabang damit na gawa sa pinakamagagandang cotton, seda at marangyang tela. Ang mga kasuotan na ito ay hindi lamang idisenyo upang magbigay ng kumport sa init sa Oman, kundi upang simboluhin ang isang diskreto at marangal na elegansya rin. Sa mga formal na okasyon, ang mga damit ng sultan ay malayo mula sa karaniwan, na nakabordado ng mga mahihirap na ginto at pilak na nagre-reflect sa mayamang kasaysayan at kasanayan sa pagmamano ng Oman. Kabilang sa mga pirma na aksesorya ng sultan ay ang mga dekorasyong mga punyal na kilala bilang kanjar at mga malalaking turban na nagdadagdag ng isang karagdagang halong karangalan sa kanyang personalidad. Gayunpaman, hindi palaging ang tradisyonal na kasuotan ang nagtatakda ng kanyang royal na imahe. Madalas ring nakikitang nagsusuot ng gintong terno si Haytham bin Tariq na kanyang pinapatahi, moderno at elegante, subalit may subtil na mga kultural na detalye na kasama sa tela. Sa palasyo man o sa isang opisyal na pagbisita, ang wardrobe ng sultan ay nagpapakita ng kanyang kakahusayan sa pag-uugnay ng nakaraan sa kasalukuyan. Ipinapakita rin ng kanyang pamumuhay ang kanyang dedikasyon sa mayamang kultura ng Oman. Sa kanilang mga paglalakbay, hindi naiiwan ni Sultan Haytham na magbigay ng pagtingin sa kanilang tirahan na Oman. Mula sa natatanging kasuotan ng disdasya na isinusuot niya sa formal na mga pagtitipon hanggang sa kanjar na dala niya sa kanyang tabi, ang kanyang kasuotan ay palaging nagbibigay pugay sa mga siglo ng tradisyon at hindi lamang limitado sa itsura. Ang dedikasyon ng sultano sa pagpapakita ng walang kapantay na kagandahan ng Oman, ang kanilang mayamang kasaysayan at ang kanilang progresibong pangitain ay maliwanag sa mga lugar na kanyang binibisita at sa mga relasyon na kanyang inaalagaan. Ang pagiging magiliw ay isa pang kahangahangang katangian ng pamumuno ni Sultan Haytham bin Tariq. Ginikilala sa kanyang labis na magiliw na mga regalo sa mga lokal at internasyonal na lider. Siya ay sumikat sa pagtataguyod ng matibay na diplomasiyang ugnayan sa pamamagitan ng mga kilos ng kabutihan.
mula sa nakakamanghang mga regalong insenso mula sa Oman hanggang sa seremonyal na mga regalo ng gintong mga gemstone, ang kagandahang loob ni Sultan Haitham ay bantog. Ngunit hindi lamang tungkol sa material na kayamanan. Madalas, kasali sa kanyang mga regalo ang personal na alaala na tumutukoy sa kultural na pagmamalaki ng Oman tulad ng mahahalagang sining, makasaysayang mga manuskrito at mga regaling royal, lahat ng sumisimbolo sa mana ng Oman. Marahil ang pinakamakabuluhan sa mga real na simbolo niya ay ang kanyang Royal Cavalry. Ang Royal Cavalry ng Oman ay nagmamaneho sa kalsada ng walang kapantay na kagandahan, nakadamit ng kanilang ceremonial armors. Pinanatili ng sultano ang malalim na koneksyon sa kanyang Royal Cavalry, madalas na sumasali sa mga royal events kung saan ang pag-ere ay mahalaga sa tradisyon ng Oman. Ang pagdating ng cavalry sa royal ceremonies at state functions ay nagsisilbing paalala ng paggalang ng sultano sa warrior spirit ng kanilang mga ninuno na nagbibigay diin sa kanilang marangal na kasaysayan at lakas ng Oman. Bagaman nasa kanyang royal position, nananatili na malakas na konektado si Sultan Haitham sa kultura at tradisyon ng Oman. Hindi nakabatay ang kanyang pamumuhay sa modernong luho lamang, kundi nakaugat din ito sa mga sekular na kaugalian ng bansa. Isang manliligaw ng falconry at horseback riding, inilalaan ng sultano ang kanyang libreng oras sa pagsasaya ng mga outdoor activities. Bagaman, ang kasaganahan at kasaganaan ng sultanato ng Haitham ay malinaw sa kanyang personal na estilo ng pamumuhay, ang kanyang pamumuno ay nasasalamin din sa kanyang halimbawang diplomasya. Kinikilala sa kanyang mga pagsisikap sa modernisasyon ng Oman nang hindi iniuukol ang kanilang mga tradisyon. Ang sultano ay naglalaro ng mahalagang papel sa pandaigdigang larangan. Ang kanyang kagandahang loob at kanyang kultura ay sumasalamin hindi lamang sa yaman ng bansa, kundi pati na rin sa kanyang mga global na koneksyon. Ang yaman at impluensya na hinahawakan ng Sultan Haitham sa kasalukuyan ay bunga ng isang buhay na puno ng kasaysayan at paghahanda. Ang kung ano ang marami ang nakikita bilang isang marangyang buhay ngayon ay bunga ng isang maingat na inihanda na landas na nagsimula sa isang batang naghihanda para sa pamumuno mula sa kanyang unang mga taon. Isinilang noong ika-11 ng Oktubre 1954, si Haitham bin Tariq al-Said ay nakalaan para sa isang buhay ng serbisyong pampubliko at pamumuno, isilang sa angkan ng pamilya al-Said, ang namumunuan na dinastiya ng bansa sa panahon ng mga makabuluhang pagbabago sa Oman. Ang kanyang ama, si Tariq bin Taimur, ay kilala sa pamilyang royal, habang ang kanyang ina ay kalakip sa kilalang pamilya al-Busaid. Pinatatag palalo ang kanyang aristokratikong lahi. Lumaki si Haitham sa royal court na lubos na nasakupan sa pamamahala ng estado at malapit na konektado sa mga politikal at diplomatikong sirkulo ng bansa. Ang pamilya ni Haitham ay may matibay na tradisyon sa pagseserbisyo sa mataas na posisyon sa gobyerno, at ang kanyang pagpapalaki ay naging bantog sa pagpagsanib ng kagandahang loob regal at focus sa diplomasya at relasyon internasyonal. Natanggap ni Haitham ang kumpletong edukasyon na may emphasis sa pamumuno, diplomasya at mga responsibilidad na kaakibat ng pagiging leader. Ang kanyang pangunahing edukasyon ay naganap sa Saidia School sa Muscat, at siya ay bumalik sa Brumana Secondary School sa Lebanon. Upang palawakin ang kanyang akademikong kaalaman, ipinagpatuloy ni Haitham ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa sa kilalang Oxford University sa United Kingdom, kung saan siya espesyalisado sa serbisyong dayuhan at relasyon internasyonal. Ang karanasang ito sa internasyonal ay naghanda sa kanya para magampanan ang kanyang hinaharap na papel sa diplomasya at pamumuno ng Oman. Ang politikal na landas ni Haitham ay nagsimula noong 1986
nang sumali siya sa Ministry of Foreign Affairs kung saan sa mga taon na lumipas ay nagmaneho siya sa iba't ibang mahahalagang posisyon, kabilang ang Assistant Undersecretary for Political Affairs at Secretary General ng Ministry. Noong 2002, kinuha niya ang posisyon ng Minister of Heritage and Culture. Nananatili siya dito hanggang sa kanyang pag-akyat sa trono. Bago maging sultan, natunghayan ni Haitham ang isang malaking pagbabago sa Oman na nagmumula sa pamumuno ni Qaboos bin Said, ang namumunong monarka. Sa loob ng halos 5 dekada, mula 1970 hanggang sa kamatayan niya noong Enero 2020, binago ni Sultan Qaboos ang Oman mula sa isang kalakhan na nakakulong tungo sa isang moderno at progresibong estado, tanto sa infrastruktura at sa dayuhang diplomasya. Isinagawa niya ang malawakang mga reforma sa sektor ng edukasyon, kalusugan at industriya, crucial sa pagsasaayos ng neutral at independenteng patakaran sa dayuhan ng Oman. Naglaro rin si Sultan Qaboos ng pangunahing bahagi bilang mediator sa regional na mga alitan na sinusuportahan ang isang mapayapang paraan. Sa pagtanda ng Sultan Qaboos, naging di maiwasan ang mga isyu sa palibot ng tagumpay sa Oman, kagaya sa maraming mga monarkiya sa Gulpo. Ang pagpili ng isang tagapagmana ay naging hamon na kinubkop sa lihim at kamangha-mangha ang malawak na papel ng sultan na naglalaman ng politikal na pamumuno at gabay na panrelihiyon. Bukod sa pagiging tagapangalaga ng mga kaugalian at tradisyon ng Oman, ang sultan ay simbolo ng pagkakaisa at patuloy na kasaysayan sa bansa. Iba sa ibang mga monarkiya sa Gulpo, ang mga sultan sa Oman ay may malaking otoridad sa personal na direkta nilang naapektuhan ang mga ugnayan sa kabilang bansa, politikal na ekonomiya at panlipunang pag-unlad ng bansa. Sa pamumuno ng Sultan Qaboos, matatag niyang pinatatag ang independence ng sultanato at inangat ang imahe ng Oman bilang isang mapayapang at neutral na bansa sa gitnang silangan. Ang pagkamatay ng sultan noong Enero 2020 ay tumapos sa isang panahon at nagtala ng mahalagang yugto para sa Oman na tukuyin ang direksyon ng kanilang hinaharap. Sa isang mahusay na plano ng tagumpay, ngunit ikinubli, ang konseho ng pamilyang royal ay responsable sa pagpili ng bagong sultan mula sa mga miyembro ng pamilya. Bagaman hindi ganap na pampubliko ang proseso, maliwanag na iniwan ni Qaboos ang isang plano sa pwesto. Kaya naman si Haitham bin Tariq ay napili bilang susunod na sultan ng Oman, na inisyatiba sa sulat ng pagtatalaga na isinulat ng Yumao Sultan bago ang kanyang pagpanaw. Ipinagpalagay ang paglipat na ito bilang pagpapatuloy ng mga patakaran ni Qaboos at isang bagong pamamaraan para sa hinaharap ng bansa. Ang mapayapang pag-angat ni Haitham bin Tariq sa kapangyarihan ay napaaga ng maingat na pagpaplano ni Qaboos at ng paggalang na tinanggap nila pareho niya at ng kanyang pamilya. Si Haitham, na mayroon ng karanasan sa iba't ibang tungkulin sa pamahalaan, ay isang kilalang personalidad na iginagalang ng mga mamamayan ng Oman. Nagsilbi siyang ministro ng kasaysayan at kultura, itinutuon ang kanyang sarili sa pagpapalago ng yamang kultural ng Oman, pati na rin sa pagiging kinatawan ng bansa sa mga pandaigdigang pagtitipon sa larangan ng diplomasya. Naging mahalaga ang kanyang karanasan sa ugnayang panlabas sa harap ng nagbabagong tanawin sa heopolitika na hinaharap ng Oman. Ang mga unang hakbang ni Haitham bilang sultan ay nakatuon sa pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan sa loob, na pinalalakas ang posisyon ng neutralidad at kapayapaan ng patakaran sa panlabas na politika ng bansa. Sa pagsasalin sa trono, itinatatag ni Sultan Haitham ang kanyang intensyon na itaguyod ang pamana ng kanyang naunang lider at harapin ang mga hamon ng isang bagong panahon na may pokus sa pagkakaiba-iba ng ekonomiya. Ang Oman
gaya ng iba pang mga bansa na mayaman sa langis, ay nagsisikap na lampasan ang pagdepende sa pag-aangkat ng langis upang matiyak ang pangmatagalang kasaganaan. Binigyang diin ni Sultan Haitham ang kahalagahan ng pamumuhunan sa edukasyon, teknolohiya at ang mga industriya na nakatuon sa kalikasan habang itinataguyod ang Oman bilang isang pangunahing sentro para sa negosyo at turismo. Ang kanyang diplomasyang pamamaraan ay sumusunod sa neutralidad at pragmatismo na katangian ng pamumuno ng Sultan Qaboos. Nanatili ang papel ng Oman bilang tagapaglaban sa mga alitan sa gitnang silangan at kumilos na si Sultan Haitham upang panatilihin ang neutral na posisyon ng bansa sa gitna ng patuloy na mga alitan sa kapangyarihan sa rehiyon. Ang pag-angat ni Sultan Haitham bin Tariq ay hindi lamang nagpapakita ng pagbabago sa pamumuno, kundi itinatakda rin ang simula ng isang bagong yugto para sa sultanato ng Oman. Ang buhay ni Sultan Haitham bin Tariq ay taglay ng kasaganaan, responsibilidad, tradisyon at karangalan. Bilang isang pinuno na maingay na lumalangkap ng sinaunang mana ng Oman, kasama ang mga pangangailangan ng modernong pamamahala, ang iyong buhay ay isang sinfoniya ng elegansya, diplomasya at kabaitan na patuloy na nagbibigay inspirasyon ng paghanga hindi lamang sa loob ng Oman, kundi pati na rin sa buong mundo.